Magandang araw mga bata, kamusta na kayo? Ngayong araw na ito ay ating ipagpapatuloy ang ating talakayan tungkol sa pagsasailalim ng katutubong populasyon sa kapangyarihan ng Espanya Part 2. Handa na ba kayong matuto? Magaling kung ganon. Ating talakayin ang halaga ng tributo. Ano ba ang tributo? Upang makalikom ng pondo mula sa kolonya at matustusan ang pangangailangan nito, ang paniningil ng tributo o buwis ay isa sa mga pangunahing patakarang ipinatupad ng mga Espanyol. Ang pagbabayad ng buwis ay simbolo ng pagkilala sa kapangyarihan ng hari ng Espanya. Sinimulan ang pagkolekta ng tributo noong 1571 na nagkakahalaga ng 8 reales na naging 10 reales noong 1589 hanggang sa naging 12 reales noong 1851. Ang sedula personal. Ano ba ang sedula personal? Pagdating ng 1884, ipinatupad ng mga Espanyol ang sedula personal. Ito ay kapirasong papel na tinatanggap mula sa pamahalaan bilang katibayan ng pagbabayad ng buwis. Kung ang tributo ay pahirap sa buhay ng mga katutubo, doble pahirap ang dulot ng sedula personal sapagkat kailangan lagi itong dala ng katutubo saan man siya magpunta. Nagpapatunay ito ng kanyang pagkakakilanlan at ng kanyang lugar ng panirahan. Kung wala siya nito, maaari siyang pagbintangan bilang isang tulisan. Sino mang mahuli na walang dalang sedula personal ay pagmumultahin at kung walang pangmulta ay ikukulong. Maraming katutubo ang ikinulong noon panahon ng kolonyalismong Espanyol dahil lamang sa walang dalang sedula personal. Iba pang buwis na ipinapataw. Bukod sa tributo, marami pang buwis ang ipinataw sa mga katutubo. Ang donativo de Zamboanga, Falla at Vinta ay mga buwis na kailangang bayaran upang suportahan ang hukbong militar sa pagsugpo ng pananalakay ng ilang Muslim sa mga pagkakataong nambibihag sila ng mga katutubo upang ibenta bilang alipin. Dumako naman tayo sa enkomienda. Ang enkomienda, unang patakarang ipinatupad ng mga Espanyol sa kolonya ang sistemang enkomienda. Ang enkomienda ay teritoryong ipinagkatiwala sa mga konkistador. Batay ito sa kahilingan ni Miguel Lopez de Legazpi na siyang naging kauna-unahang gobernador general sa Pilipinas. Ang paggawa ng enkomienda ay nagsilbing pabuya o gantimpala sa mga Espanyol na nakatulong sa pagpapalaganap ng kolonyalismo. Enkomienda bilang pabuya sa konkistador. Sa ilalim ng sistemang enkomienda, ibinibigay lamang sa mga taong ginawaran ng enkomienda na tinatawag na enkomendero ang karapatang maningil ng buwis sa mga mamamayang sakop ng enkomienda. Maaari niya itong gawin sa loob ng 3 henerasyon at pagkatapos ay kailangan na niyang ibalik sa pamahalaan ang enkomienda. Itinuturing ang enkomienda bilang administratibong unit para sa koleksyon ng buwis o tributo. Tungkulin ng enkomendero na maningil ng buwis sa kanyang nasasakupan. Ang tagasingil ng buwis ay ang kabeza de barangay na kadalasan ay dating dato na nasa ilalim ng pamamahalang Espanyol at nagsisilbi na lamang na tagakolekta ng buwis. Ibinibigay ng kabeza de barangay ang kanyang nakolektang buwis sa enkomendero. Ang buwis na sinisingil mula sa kalalakihan 19 hanggang 60 taong gulang ay nagkakahalaga ng 8 reales sa loob ng isang taon. Maaari din naman sa anyo ng ani o sa pilitang paggawa ang buwis na kailangang ibigay sa enkomendero. Bilang kapalit, tungkulin ng enkomenderong protektahan ang mga sakop ng kanyang enkomienda.
laban sa mga nagtatangkang guluhin ang kaayusan nito. Tungkulin din ng enkomendero na suportahan ang pagmimisyon ng mga prayle sa kanyang enkomienda at masigurong maging Kristiyano ang lahat ng mga tao sa kanyang nasasakupan. Tayo naman ngayon ay hahantong na sa sapilitang paggawa. Isa sa mga paraan upang may patupad ang pananakop ng mga Espanyol ay ang sapilitang paggawa. Ito ay sinimulang ipatupad noong 1580 sa lahat ng kalalakihan na may gulang na 16 hanggang 60. Kailangan nilang magtrabaho sa loob ng 40 araw sa loob ng isang taon. Ang kadalasang ginagawa nila ay kalsada, tulay, simbahan, bahay na bato, munisipyo at galyon. Hango ang sapilitang paggawa sa polo serbisyo na nangangahulugang gawaing pampamayanan. Ating gawin ang gawain sa pagkatuto bilang dalawa. Sagutin ang mga tanong sa sagutang papel. Number 1. Ano-anong pamamaraan ang ginawa ng mga Espanyol upang mapasailalim ang mga katutubong Pilipino sa kapangyarihan ng mga Espanyol? Sagot. Nagpatupad ng iba't ibang pamamaraan ang mga Espanyol upang maging matagumpay ang pananakop gaya ng Kristyanisasyon, reduksyon, tributo, enkomienda at sapilitang paggawa. Number 2. Paano nagbago ang pananampalataya ng mga Pilipino sa pagdating ng mga Espanyol? Sagot. Malaki ang nagbago sa paniniwalang panrelihiyon ng mga katutubong tumanggap ng Kristyanismo. Una, kung dati ay marami silang mga espiritong sinasamba, sa Kristyanismo ay isa na lamang ang Diyos na dapat sambahin. Pangalawa, kung dati ay nasa kababaihan, sa katauhan ng mga babaylan ang pamumuno sa larangang espiritual, Kristyanismo ay nasa kapangyarihan na ng mga kalalakihan ang pagiging pari at walang karapatang humawak ng kapangyarihang pangrelihiyon ang kababaihan. Pangatlo, kung dati ay walang tiyak na lugar na sambahan ng mga espiritu, mga bagay sa kalikasan ang lugar na sambahan sa animismo, katutubong relihiyon, sa Kristyanismo ay mahalaga ang pagpapatayo ng simbahan bilang banal na espasyo ng pagsamba ng mga mananampalataya. Number 3. Paano na isakatuparan ng mga Espanyol ang pagsasailalim ng Pilipinas sa kolonyalismo sa paraan ng Kristyanisasyon? Sagot. Pilit ipinauunawa ng mga Espanyol sa mga katutubo na ang kanilang katutubong relihiyon ay hindi na dapat pang ipagpapatuloy sapagkat di umano ito ay paganismo o pagsamba sa maraming Diyos at Diyos ang pinaniniwalaang naninirahan sa kalikasan. Tinawag na Kristyanisasyon ang pagmimisyon ng mga prayle. Hinikayat ng mga prayle ang mga katutubo na tanggapin ang relihiyong Kristyanismo. Number 4. Bakit nagkaroon ng ibayong kapangyarihan ang mga prayle sa panahon ng kolonyalismo? Sagot. Dahil ninais ng Espanya na palaganapin ang Kristyanismo sa buong kapuluan ng Pilipinas at gawing Romano-Katoliko lahat ng katutubong Pilipino. Dahil dito, nagpadala ang Espanya ng maraming prayle para magmisyon sa Pilipinas. At number 5. Bakit ipinatupad ng mga Espanyol ang reduksyon? Sagot, ipinatupad ang patakarang reduksyon upang mas maging madali ang mga sumusunod. Pagpapatupad ng mga batas sa mga katutubo, pagpapalaganap ng Kristyanismo, pangongolekta ng buwis, pagbabantay sa kanila at paghuli sa mga lumalabag sa batas. At dito, muli nating pansamantalang pinuputol ang ating talakayan. But don't worry, meron pang part 3 ang ating aralin. But for now, please don't forget to like, share, subscribe, and hit the notification bell para sa iba pang mga updates at uploads ng mga videos natin sa Araling Panlipunan para sa grade 5. Muli, this is your teacher, Teacher Alvin, nagsasabing thank you and goodbye.